mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta po kayo? Pang fourth Sunday na po natin ng June, kalahating taon na. Grabe. At nagpapasalamat pa rin po tayo sa Panginoon dahil sa kabila ng panahong ito, mananatiling mabuti ang ating Panginoon. Sa mga pagpo-provide ng Diyos, sa mga pangangailangan natin, hindi niya tayo pinapabayaan, pinoproteksyonan niya tayo. Kaya dapat lang na mapapurihan at masamba ang ating Panginoong Diyos. Kaya as we sing this song, Salamat Panginoon, Ikaw ay mabuti, damdamin po natin lalo yung presensya ng Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Tayo po'y sumamba at umawit sa ating Panginoon. Purihin ka, Panginoong Diyos. Patuloy naming wini-welcome ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, dahil alam namin, Panginoon, na excited ka, Panginoon, na marinig yung papuri ng iyong mga anak, yung pasasalamat ng iyong mga anak, aming Ama. We worship you, Lord. Salamat po sa kabutihan mo, O Diyos. Hallelujah. Praise your name, Lord. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa bawat ay mananatili, hindi mapapawi
Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita. Panginoon, pangunahan mo, Panginoon, ang iyong mensahero, Panginoong Diyos, ngayong umaga. Lord, salamat po sa inyo. Salamat sa katugumpayan, Panginoon, na aming Sunday service, Lord God. Salamat po sa inyo. Sa iyo po ang mataas na papuri, mataas na pagsamba, Panginoong Diyos, sa natatanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin minsan pang ating Panginoon. At patuloy po tayong umawit sa Diyos na buhay. Kahit ang song natin ay sama-sama, hindi tayo sama-sama sa isang lugar, pwede tayong magpuri sa Panginoon. Umawit, dakilang Diyos. Dahil tayo po ay templo ng Panginoon. At ang presensya po ng Diyos ay nasa atin. Kaya tayo pong lahat ay magpuri at sumamba ng may kagalakan. Purihin ka, O Diyos. Sama-sama nagpupuri sa'yo. Sama-sama umawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago.
Good morning po sa inyo mga kapatid. Ako po ay muli naririto sa inyong harapan. Nagpapabatid po ng aking pagka-miss sa bawat isa. Alam niyo po mga kapatid, kagaya nga ng sitwasyon ngayon, maski ako ay nahihirapan na nakatingin lamang sa camera at miss na miss ko na pong meron ako nakikitang kapwa ko mananampalataya dito sa aking harapan na alam niyo po yun, physical kong nakikita at natatagpuan. At hopefully po, ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Feel free to message us, feel free to message Chosen Generation account para alam din po namin kung ano na yung sitwasyon ng bawat kapatiran natin. At sa abot ng makakaya ng atin pong simbahan ay makatulong po tayo. At Lord, sa bawat isa, pinapabatid ko ang aking pagkamisa Balagtas, sa Batangas, sa Marilao, sa Maykawayan, sa Taguig, sa Tondo, sa Valenzuela. I miss you all po. At sana nga po, itong sitwasyon natin ngayon ay atin ng mapagtagumpayan at mabalik na tayo sa normal na kung saan sama-sama po tayo nakakapanambahan sa Panginoon. Again, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Inaanyayahan ko yung mga nasa tahanan ngayon. Tayo po ay sumabay sa pananalangin. Let us pray. Lord, Heavenly Father, we thank you and we bless your name. Truly nga na napakabuti mo sa amin at binibigyan mo kami ng pagkakataon na bagamat kami nasa tahanan ay makinig ng iyong salita. Bagamat na kami ay nasa tahanan ay sama-sama kasama ng aming pamilya kami ay manambahan. Panginoon, sa mga oras na ito, nasaan mang kaming lugar, alam naming hindi malilimitahan ng lugar ang presensya mo. Lord, even sa mga tahanan namin, alam namin, Panginoon, na ang iyong presensya ay maaaring manatili at magbigay ng kapuspusan sa bawat isa sa amin. Ang iyong banal na spirito ang siyang humipo sa aming mga puso't isipan, sa aming mga kaluluwa, at nawa maunawaan namin ang iyong salita. Nasa mga oras na to, Panginoon, ang iyong salita ang siyang aming pagbulay-bulayan, ang aming ang iyong karunungan, ang aming tamasahin at amin itong may apply sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy nga po na kayo na ang siyang magbigay ng kaliwanagan sa bawat pamilya, bawat mga kapatiran, at even, Lord, sa mga nakakapanood ng mensaheng ito. Nawa, O Diyos, patuloy nga po na magbigay po ng liwanag ang iyong mga salita sa aming mga buhay. At ito ay aming sundin, ito ay aming isapamuhay, ito ay aming gawin sa aming mga buhay, O Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Nawa, Lord, malugod ka sa aming pakikinig sa iyong salita, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Nawa, magbigay kami ng kaluguran sa iyong harapan. Panginoon, patuloy nga po kaming nagpapasalamat even sa sitwasyon na to, Lord God, dahil hindi mo kami pinababayaan. At hindi mo kami kailan iiwan, O Diyos. Lord, we thank you and we bless your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Again, mga kapatid, malaya po kayong pumalakpak sa Lord o sumabay at mag-amen at sumang-ayon sa ating pag-aaral sa umagang ito. Again, paalala rin po, wag lang po tayo maging tagapanood. Nawa tayo po ay maging isang tunay na worshiper ng Lord. Na maski sa ating tahanan, tayo po ay maghanda. Atin pong ibigay yung ating pinakamainam na pagpe-prepare para sa ating Panginoon. Gaya nga ng isang tunay na Kristiyano. Okay po? At bago po tayo magsimula, atin po munang basahin yung ating pag-aaralan sa umaga pong ito at maaaring sabayan niyo po ako sa pagbabasa. I-flash naman po yan sa screen. And hopefully, mag-prepare din tayo ng ating notebook at saka ballpen sa ating mga tahanan. Tayo mag-take notes and kung sakasakali, mag-prepare din tayo ng ating mga Biblia. Okay po? At yun nga po, atin pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Juan, Kapitulo 8, talatang 31 hanggang 38. Hayaan niyo pong basahin ko po ito sa inyong harapan. Sinabi naman ni Jesus sa Hudyong naniniwala sa Kanya,
Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham. Gayunmay pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo. At ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. At purihin po ang pagkabasa sa kanyang salita. Mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ngayon, even though sa sitwasyon natin ngayon na tayong lahat ay pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman, walang magaling, walang mahusay, walang malakas, walang matalino. Lahat tayo ay pantay-pantay. Sa sitwasyon natin ngayon, maaaring magkasakit, vulnerable tayong tamaan ng karamdaman, at hindi natin alam kung kailan, saan, o ano yung certainty ng buhay. Pero mga kapatid, bagamat tayo'y pantay-pantay, bagamat sa sitwasyong ito ngayon, tayo ay pare-pareho, ano kaya yung kaibahan nating mananampalataya sa ibang tao? Sa ibang nabubuhay sa daigdig na ito. Mga kapatid, natanong ba natin ng minsan na ngayong sa sitwasyon ngayon, tayong lahat ay pare-pareho lang na naka-stay sa bahay, pare-pareho lang na nawalan ng trabaho, pare-pareho lang na walang pasok sa eskwelahan, pare-pareho lang. Walang mataas, walang mababa. Pero mga kapatid, natanong ba natin ni minsan, ano ang kaibahan ko? Sabihin nga natin sabihin mo nga sa iyong katabi ngayon, ano ang kaibahan mo? Diba? Maraming salamat sa mga kasama ko dito. Talagang nakakatuwa. Kasi ako, nahihirapan ako na camera lang nakikita ko. At alam niyo po mga kapatid, sa ngayon, wala pa rin naman tayo talagang church service. Limitado pa rin yung maaring umattend ng ating services. Yung mga workers lang natin. Pero mga kapatid, as we ask ourselves, ano yung kaibahan ko sa mga tao sa sitwasyon ngayon? Ano yung tatak Kristiyano? Kaya nga pag-aaralan natin ngayon, tatak alagad ko. Ano yung parang masasabi mo na I am a Christian even though in this situation na pantay-pantay tayo? Ano yung namumukod tanging selyo o tatak na maaaring makita sa atin bilang isang Kristiyano sa panahon na kung saan ang lahat ay pare-pareho? Ang lahat ay pantay-pantay. Ang sitwasyon mo ay halos kaparehas ng sitwasyon ng iba. Na mga kapatid, gaya nga ng sinabi dito ni Jesus on verse 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Isang magandang reminder for us na even though tayo ay naniniwala sa Panginoong Hesukristo, dapat nakikita sa atin yung pagiging tunay na alagad ng Panginoong Jesus or being a real disciple of Christ. Sabihin nga natin o tapikin natin ang ating sarili, I am a disciple of Christ. Okay, minsan pa, I am a disciple of Christ.
Mga kapatid, sana habang tayo'y nakikinig ngayon, atin itong itatak sa ating mga damdamin at isipan, ako ay tunay na alagad ni Kristo. Anumang sitwasyon ang dumating, anumang sitwasyon ang makita o anumang sitwasyon o kalalagayan ang kinakaharap ko ngayon, ako ay tunay na alagad ni Kristo. At alam niyo po mga kapatid, meron tayong mga bagay na dapat nating bantayan o kailangan nating ipakita bilang isang tatak Kristiyano, tatak alagad ng Panginoong Jesus. At itong John chapter 8 is full of, napakalaman nitong John chapter 8 kung atin itong aaralin. Pero let's try to study muna itong maliit na chunk ng passage from John chapter 8 verse 31 to 38. Na mga kapatid, makikita natin sa mga talatang ito, ano yung tatak ng isang tunay na Kristiyano. Unang-una mga kapatid, ang tatak bilang isang tunay na alagad ng Panginoong Jesus, unang-una ay kilala ang katotohanan. Okay, minsan pa sabihin natin, kilala ang katotohanan. Na mga kapatid, pwede mo bang tanungin o tapikin yung katabi mo, sabihin mo, kilala mo ba si truth? Ha? Bakit kailangan kilalanin ng katotohanan? Kilala mo ba si truth? Diba? Na mga kapatid, bakit natin kailangan, isa sa mga tatak ng isang tunay na alagad ng Panginoong Jesus, ay unang-una, kilala ang katotohanan. On verse 32, sabi nga po dito, makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Na mga kapatid, dapat po nating makilala ang katotohanan. Kung tayo ay tunay na Kristiyano, dapat alam mo muna ang totoo. Hindi lang alam. Kasi kapag alam, nakapasok lang yan sa isipan mo. But then, dito po yung salitang makilala. Sa original Greek word nga po, na makikita po natin dito, ang salitang makilala or noseste ay nanggaling po sa root Greek word na ginosko. O ginosko. O sinasabi o yung salitang makilala or kilala or kilalanin or ginosko is a word properly known as to know or is to know or especially through personal experience. Brothers and sisters in Christ, gaano mo ba kakilala ang katotohanan? Kaya nga kapag sinabing, eto po nakakatuwa po yung word na na naririto. Sinabi nga po niya, ginosko. Siyempre kapag ginosko mo, dapat kilala mo. Diba? Dapat kinikilala mo o nilalapit mo yung sarili mo. Ha? Pero kidding aside mga kapatid, ginosko, or parang dapat meron kang personal na kalapitan o personal na pagkakakilanlan sa katotohanan. Noseste or ginosko. Tanong, ginosko ka ba? Anong ganun? Ano mga kapatid? Dapat ginosko, dapat kilala mo ang pinagmumulan ng katotohanan. Mga kabataan, lagi na lang sinasabi, sana all, gusto ko. Pero kapatid, bago muna yung ginusto mo yung kapwa mo, sana magkaroon ka muna ng personal na experience kay Jesus Christ. Personal na kilala mo siya. And I know, mga kapatid, right from this moment, marami nang pinatunayan ng Panginoong Jesus sa iyong harapan. For several months, madaming gustong ipakita ang Panginoon sa iyo at marami siyang gustong personal na ibigay sa iyo. Pero ang tanong, sinasapamuhay mo ba o ginusto mo ba na makilala ang Panginoong Jesus?
Sabi nga po, open and close parenthesis, first-hand acquaintance. Hindi dahil, hindi mo, iba kasi yung alam mo lang maaaring may nagpasa sa'yo na alam mo ba, ang Panginoong Jesus ay tagapagligtas. Pwede rin sabihin sa'yo, alam mo ba, ang Panginoong Jesus ay tagapagpagaling. Pwedeng sabihin sa'yo, mga kapatid, alam mo ba na ang Panginoong Jesus ay nagpapala. At pwedeng malaman mo yun na the Lord can heal. The Lord is a counselor. The Lord is an advisor. You can know it. Marami kang mababasa sa Biblia. The Lord can be your refuge. Pero mga kapatid, yung salitang ginosko o salitang kinikilala o makilala ang katotohanan, it is a personal experience. It is a personal na paglapit, personal na pagkilala sa Panginoon. Na mga kapatid, sabi dito, makikilala ninyo ang katotohanan. Ginoseste or ginosko. The real or the truth. Bakit kailangan natin kilalanin ang katotohanan? Bakit? Sino ba ang source of truth? Sabi nga po on John 14, okay po, sabi nga po on John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mga kapatid, sa Tagalog nga sabi dito, sumagot si Jesus. On Juan Kapitulo 14, talatang 6 at 7. Sama na po natin ng 7. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. One of the things na masasabi natin, magkakaroon tayo ng tatak Kristyano kung kilala natin ang source of truth. Or we know who is the truth. O kilala natin kung sino ang katotohanan. At malinaw na malinaw sa talatang ito, sabi ng Panginoong Jesus, siya ang daan at siya ang katotohanan. Sabihin nga po natin, si Jesus ang katotohanan. Mga kapatid, malinaw na malinaw kung gusto na, kung ang nais ng Diyos ay makilala natin ang katotohanan, ang nais ng Panginoong Jesus ay makilala natin siya personal. Kung babalikan natin yung 3 months of quarantine natin, before pa na excited tayong tumakbo o gumala o pumunta sa kung saan-saan, mga kapatid, minsan ba nabalikan natin kung gaano ang Panginoong Jesus nagparanas o gaano niya pinaranas ang kanyang presensya sa atin during those lockdown? Sana sinamantala natin yung panahon, yung pagkakataon na kinikilala natin ng Panginoong Jesus ang katotohanan during the times ng lockdown. Hindi yung mga kapatid, hindi sana natin sinasamantala yung pagkakataon na magreklamo o maging aburido during the lockdown period. Pero mga kapatid, sana sinamantala natin yung pagkakataon na kilalanin ang Panginoong Jesus kasi yun yung gusto niya sa iyo. At sana magkaroon ka ng personal na experience sa Panginoong Jesus kasi yun ang gusto ng Panginoon sa iyo. Nung times ba na naisip mo, bakit ako nawala ng ayuda? Have you experienced Jesus Christ through that? Nung minsan ba na nakaramdam ka ng paninikip ng baga, paninikip ng paghinga?
Have you called unto God, Jesus Christ? Tumawag ka man lang ba at magkaroon ng personal na, Lord, alam ko ikaw ang katotohanan at ikaw ang manggagamot, iparanas mo sa akin yung kagalingan. Lord, alam ko ikaw ang may-ari ng sandaigdigan, iparanas mo sa akin ang iyong kayamanan. Through personal experience. First hand, Lord, wala akong ibang matatakbuhan. You are my refuge. Lord, busy sa ka-EML si GF, busy sa ka-EML si boyfriend. Nawawalan na, nagkakaroon na ako ng brokenheartedness. You know what? The Lord is close to you. Why not call unto God and have a personal experience on how God can heal your heart and heal your soul during those periods? Na mga kapatid, sana isa sa mga goal natin sa mga pagkakataong ito, sa panahon na ito, maging goal natin na even sa mga susunod pang araw, maging goal natin na kilalanin ang source of truth, kilalanin si Jesus Christ more. Having the personal experience na, Lord, ano pa ba yung ipapakita mo sa akin? Ano pa ba yung ipaparanas mo sa akin during this period? Mga kapatid, bago lumipas ang mga panahon, sana meron tayong personal na pagkakakilanlan sa Panginoong Hesus. Personal na karanasan sa ating Panginoong Hesus. Na personal natin siyang, na personal na, Lord, this day, you are the God who brings joy. Lord, from this moment, you are the God who brings peace. Who gives full goodness. Na mga kapatid, sana isa sa maging tatak natin at ng kaibahan natin sa karamihan na nakakaranas ng krisis na to, ng sitwasyon na to, ang kaibahan sana natin may personal tayong pagkakakilanlan o experience sa ating Panginoong Jesus. Natutuwa nga po ako sa mga ilan pong kapatiran na nagjo-journal ng kanilang mga devotions on how God answers their prayers. And then magte-testify every online, mga kapatid. Again, paalala ko sana every Wednesday po, 4 p.m. Meron po tayong online prayer meeting. Nagsisend po ako ng link. At alam niyo po, kahit na ako natutuwa po ako sa online prayer meeting kahit na meron po tayong distancing, is mga kapatid, magkano lang ba yung load na magkaroon din tayong fellowship online? Magkita-kita tayo at magkabalitaan ano na ba yung nangyayari sa inyo. And again, mga kapatid, sabi nga po nung isa sa kapatiran, it only took 20 megabytes of your data. Magkano pinapaload mo para sa ML? Magkano pinapaload mo para sa IG stories? Magkano pinapaload mo para sa FB? It is 1 gig. Okay po? 1 gig. At gaano lang kaliit ng 20 MB? Okay po. At isa po sa nakakatuwa, every prayer meeting, alam niyo po may mga testimonies na sabi ko, wow, Lord, na-experience nila itong mga bagay na to. Nakaramdam ng malubhang karamdaman during this season at pinagaling mo through online prayer meetings. At nagkaroon sila ng personal na experience at pinapatotoo nila to. At as I hear those testimonies, ako ay nabibless. Kasi ito yung kaibahan. Marami ngayon nawawalan ng pag-asa. Pero dahil
Merong mga Kristiyano na ang tatak nila ay may personal na pagkakakilanlan sa Diyos. Nararanasan nila yung pag-asa mula sa Panginoon. Nararanasan nila yung katotohanan ng dala-dala ng salita ng Diyos. Nararanasan nila yung pagpapalaya na dala-dala ng katotohanang hinahatid ng Panginoong Hesus. Truly nga, sabi nga dito, ang katotohanan ng magpapalaya sa'yo. Yung tipong walang-wala ka ng pag-asa, tas mararanasan mo, Lord, sa'yo lang ako lalapit dahil alam ko ikaw ang pag-asa ko. Tas habang nasa kawalan ka, ipaparana sa'yo ng Panginoon, there's hope. You will be free from anxieties. You will be free from uncertainties. Na alam niyo po yun, ang saya na, Lord, I pray na heal me. And then you will be freed from sickness. At mga kapatid, isa nga po sa nakakatuwa, kapag kaalam natin meron tayong personal na pagkakakilanlan sa Panginoon, isa pa po sa tatak ng isang Kristiyano. Pangalawa, mga kapatid, hindi nagpapaalipin sa kasalanan. Sabihin nga po natin sa ating mga tahanan, ako'y hindi alipin. Mga kapatid, sana sa panahon ng krisis na to, tayo mga Kristiyano ay hindi nagpapaalipin sa kasalanan. Sabi nga po in verse 33 and following verses, sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham, at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? At sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Maybe Kristiyano ka na, mga kapatid. Maybe you have accepted Christ as your personal Lord and Savior. Pero yung kaibahan po natin bilang isang Kristiyano, isang tunay na alagad ng Diyos, ay hindi po tayo dapat nagpapaalipin sa kasalanan. Wala kang magawa, magbubukas ka ng internet, tapos pagmumurahin mo yung kaaway mo sa net. Wala kang magawa, nabuburyong ka, makikipag-flirt ka online. Wala kang magawa, pupunta ka sa kung saan-saang site. Wala kang magawa, nagiinit ng ulo mo sa bahay. Mumurahin mo lahat ng kasama mo sa bahay. Wala kang magawa, buryong na buryong ka, nagpapakatamad ka pa sa bahay. Mga kapatid, kahit sabihin mong Kristiyano ka, pero ang tatak ng isang Kristiyano ay hindi alipin ng kasalanan. Kagaya nga rin ng sinabi dito, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Maaaring sabihin mo, Kristiyano ako. I am a die-hard Christian. Pero mga kapatid, yung ginagawa mo ba? Kapag ikaw ang nag-iisa sa kwarto, nakalulugod ba sa Panginoon? Kapag ikaw ay nasa hapagkainan, nakakalugod ba sa Panginoon? Sinasabi mong Kristiyano ka pero ikaw yung nangunguna sa katamaran, ikaw yung nangunguna sa pagiging pabebe sa loob ng tahanan. Sinasabi mong Kristiyano ka pero ang mag-pray ay hindi mo magawa.
Sinasabi mong Kristiyano ka pero ang pagbabasa ng Biblia ay wala sa iyong isipan? Mga kapatid, iba ang nakakagawa ng kasalanan kaysa sa namumuhay sa kasalanan. Brothers and sisters, those who are watching right now, those who know the truth shall be free from sin. Those who have personal experience in Christ will not settle to sin. Mga kapatid, sabi nga ng Panginoong Hesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Pakitanong nga yung katabi mo, alipin ka ba? Okay, sana kung we are, sabi nga po, ibang terms nito, being a doulos or servant sa iba. It's a good thing kung you are a servant of Christ. Pero mga kapatid, it's a bad thing if you are servant to sin. It's a different thing, mga kapatid. Being a servant of Christ ay iba sa pagiging servant ng kaaway, ng kasalanan. Magkaibang bagay yun, magkalayo yun. Mga kapatid, iba ang pinalaya sa alipin. Na sana sa panahon ng krisis, hindi po tayo nagpapaalipin sa kasalanan. Hindi tayo nagpapadala sa ating mga emosyon. Hindi tayo nagpapadala sa kung ano man ang takbo ng mundong ito. Hindi tayo nagpapadala sa takot. Mga kapatid, iba po yung nag-iingat sa natatakot. Magkaiba po yun. Pwede mong sundin yung social distancing, pwede mong sundin yung pagdi-disinfect ng sarili. Pero yung lahat na lang pagdududahan mo, may COVID ba tong kausap ko ngayon? Lahat ba tong mga taong ito ay infected na ng COVID at lalayo ako sa mundo? Mga kapatid, magkaiba yung takot sa nag-iingat. Pwede ka pa rin mga kapatid mag-share ng gospel. Pwede mo pa rin i-share yung freedom na naranasan mo sa Panginoong Jesus during this season nang nag-iingat ka. At mga kapatid, fear does not come from God. The Lord is full of encouragements. The Lord is our God of courage. I know fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero yung banal na pagkatakot niyo sa Panginoon, pero yung, alam niyo po, yung matakot ka na konting sipon mo lang, COVID na to. Konting ubo mo lang, COVID na to. At to the point na nawawala na yung pagtitiwala natin sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, wag naman po sana. Wag naman po sanang dumating sa pagkakataon na sa panahon na makita sa atin, tayo pang mga Kristiyano, tayo pa yung nangunguna na matakot. Tayo yung may Diyos na nagpapagaling, tayo yung Diyos, tayo yung may Diyos na nagbibigay ng buhay, tapos tayo yung takot na takot sa sitwasyon ngayon. Mga kapatid, again, you are not a slave to sin. You are no longer a slave to sin. You are now servant of Christ. At bilang tatak Kristiyano, dapat nakikita ito sa atin. Okay po mga kapatid? Amen po ba? Mga kapatid, as we continue on the next verses, sabi nga po, ang alipin
ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Truly, mga kapatid, I say unto you, freedom comes from Christ. Sabi nga po dito, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Palakasin mo yung loob ng katabi mo ngayon. Sabihin mo, kapatid, anak, pinalaya ka na ni Kristo. Sabihin mo rin, pa, pinalaya ka na ni Kristo. Ma, pinalaya ka na ni Kristo kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya. And those who have faith in Jesus Christ or put their faith in Jesus Christ experiences freedom. That's why, mga kapatid, mabalik tayo. During this COVID season, hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi ka na alipin ng sandaigdigang ito. You are a child of God. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesus, you are considered as child of God. And that's His promise. And that's the truth. Na mga kapatid, I know madaming pwedeng ibato ang kaaway sa atin sa panahong ito. Maaari mong maranasan ang kung ano ng mga bagay. Maaari mong maranasan yung takot. And I know, bilang isang tao na hindi nalalaman or mayroong uncertainty sa buhay, makakaramdam talaga ng takot. Pero one thing for sure, and the truth is, hindi mo kailangan mangamba dahil meron kang Kristo. If you only go back to God's promises, kung ikaw ay babalik lamang sa mga pangako, sa salita ng Diyos, sa katotohanang dala ng salita ng Panginoon, mga kapatid, lahat ng pangamba mo, ito'y papawiin ng Panginoon. Sabi nga po on 1 John chapter 2 verse 15 to 17, isang paalala lang po. Sabi nga po dito, pwede nyo rin po itong basahin ng sabay-sabay dyan sa inyong mga tahanan. Huwag ninyong ibigin ng sanglibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Again, mga kapatid, Hindi naman po sinasabing magpaka-ermitanyo tayo, ilalayo natin ang sarili natin sa mundo. Mali pa rin po yun. Pero mga kapatid, anything na you offer ng mundong ito na akala mo so pleasing, it brings pleasure to you, panandalian, mga kapatid, huwag ka pong bibigay. Again, itong pleasure na to ay panandalian lamang. Sabi nga po, ito ay mawawala. Those pleasure that you receive right now dahil sa kasalanan through sinful things, mga kapatid, yung mga bagay na yun ay panandalian lamang. At wag na wag mo ipagpapalit yung panghabang buhay. Yung kalayaan mula sa kasalanan, yung kalayaan mula sa sanlibutan ito.
I don't need you na maging isolated sa mundong ito. It is a wrong thing. Pero mga kapatid, mag-iingat tayo. Baka kung ano yung nagiging normal na lang sa marami ngayon, ay nagiging normal na lang rin sa'yo. Normal sa marami ngayon ang puro reklamo imbis na magbasa ng Biblia at nagiging normal na lang rin sa'yo. Normal sa iba na hindi na lang mag-devotion at nagiging normal na lang sa'yo. Normal na lang sa iba na hindi mag-pray at normal na lang sa'yo. Normal na lang sa iba na hindi umattend ng online service kasi online naman to, wala namang fellowship at nagiging normal na lang sa'yo. Mga kapatid, maling-mali. It is wrong. So mga kapatid, minsan pa, hindi dapat tayo nagpapaalipin sa kasalanan. Thirdly, mga kapatid, sabi nga po dito, tinatanggap ang turo o salita ng Diyos. Bakit po may slash na turo o salita? Sa Tagalog kasi nakalagay, alam kong kayo'y nagmula sa lahi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. O mga pangaral ng Panginoong Hesus. Pero sabi nga po, ang English term, you don't accept my words. O logos. Mga kapatid, sabi nga po dito, dapat po nakikita po sa atin yung pagtanggap sa turo o salita ng Diyos. At sa mga taong ayaw tanggapin ang turo ng Panginoon, mga kapatid, it's a big no-no. Bilang isang tunay na tatak na Kristiyano, tunay na tatak alagad ng Panginoong Hesus, dapat po makita sa atin yung pagtanggap sa turo ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Pero paano mo tatanggapin kung hindi mo naman ito binabasa? Paano mo matatanggap ang salita ng Diyos o ang turo ng Panginoon kung hindi ka nag-aaral personal? Again, maaari naming ituro, bilang mga tagapagturo ng salita ng Diyos, maaari naming ito ituro online service ang salita ng Diyos. Pero again, balik tayo. Ginosko, yung personal na pag-alam, personal na pagkilala, yung personal na ikaw mismo yung, alam mo yun, anong term yun? Ninanamnam. Personal na ninanamnam ang turo at salita ng Diyos. And not just studying it, pero tanggapin mo. You should receive. Every day, the promises of the Lord, you should receive it. His teachings, His words, you should receive it. At yung katotohanan na ang Panginoong Hesus lamang ang makakapagligtas sa iyo, you should also receive it. It's not by good works kung bakit ka maliligtas. Ang katotohanan ng Panginoon na ang pananampalataya lamang kay Kristo ang makakapagligtas sa iyo, you should receive it. Tanggapin mo, mga kapatid, na walang ibang kaparaanan para pumunta ng langit kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus. Kailangan mo na itong tanggapin. Huwag kang magmatigas na hindi, kailangan ko maging mabait. And I guess, mga kapatid, hindi masama, I should say, hindi po masama ang maging mabait. Pero mga kapatid, ang katotohanan na ang tanging makakapagligtas sa iyo ay ang Panginoong Hesus, kailangan mo itong tanggapin. Wala nang ibang makapagliligtas sa iyo. Pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus.
And the truth na sinasabi ng Panginoon mula sa kanyang mga salita na tanggapin mo yung katotohanan, tanggapin mo mga kapatid. Tanggapin mo na ayaw ng Panginoon ng tamad. Iba kasi mga kapatid yung inalam mo lang, inaral mo lang, pero hindi mo naman tanggap. Inaral mo para ipangbato. Inaral mo para makipagdebate. Inaral mo para meron ka lang pang depensa sa sarili mo. Pero yung tanggapin, it is sealed or it is sealed in your life. O nakaselyado na to sa buhay mo. Kapag tinanggap mo, ito ay part na ng buhay mo. If you would say na tinatanggap ko yung turo, ibig sabihin, pinapapasok mo sa buhay mo yung mga turo, mga salita ng Panginoon. It is also a part of you. Hindi mo pwedeng sabihin, tinatanggap ko pero hindi siya parte ng buhay mo. Mga kapatid, magkaibang bagay yun. Okay, sumasang-ayon ka pero parang hindi mo naman talaga pinapapasok sa buhay mo or wala naman talaga siyang puwang sa iyong buhay, mga kapatid. Again, I say, hindi pagtanggap iyon sa turo o salita ng Diyos. Sabi nga po sa verse na to, di ba? Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Again, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, we should look at the Bible holistically. Kabuuan. Hindi yung gusto lang natin yung tatanggapin natin sa turo ng Panginoon. Nakukuha ako sa Bible na the Lord will suffice all my needs according to His riches. Pero hindi mo tinatanggap yung turo ng Panginoon na mag-ikapo ka para ikaw ay makaranas ng pagpapala. You want to live a long life na masaya o pinagpalang buhay, pero sa magulang mo, pasaway ka. Hindi ka sumusunod, hindi mo ginagalang yung magulang mo. Kagaya ng topic last week, yung paggalang o pagrespeto sa iyong magulang, sa iyong ama. Sa iyong ama at ina. Mga kapatid, hindi pwedeng i-chop-chop ang Bible. Hindi mo pwedeng piliin lang yung gusto mong tanggapin sa katuruan ng Panginoon. You should accept everything. Again, sabihin nga po natin sabay-sabay, everything. Mga kapatid, lahat. Na mga kapatid, kapag hindi mo na gusto yung tinuturo, papatay mo na lang yung internet. Pagka hindi mo na nagugustuhan yung nababasa mo sa Bible, tama na yung pagde-devotion mo. Sabi ng Lord, palalayain ka niya, patatawarin ka niya, pero ikaw hindi ka marunong magpatawad. Again, kung gusto mong maging buo yung kalayaan na maranasan mo, maging buo din yung pagtanggap mo sa salita o sa turo ng Panginoon. Ito yung kaibahan nating mga Kristiyano ngayon during this COVID season. Ito ang tunay na tatak ng isang alagad ng Panginoong Hesus. At mga kapatid, sabi nga, kung sino ka sa church, dapat ganun ka rin sa tahanan. Kung sino ka sa tahanan, dapat ganun ka rin sa iyong mga kaibigan. You should have the integrity na sa pamuhay, yung buhay Kristiyano, saan ka man magpunta, ano man yung sitwasyon, at tanggap-tanggap o parte ng buhay mo kung ano man ang tinuturo sa iyo ng Panginoon. Personal.
Again, mga kapatid, tanggapin natin ng buo. Ilagay na natin sa ating mga buhay. Iselyado natin yung mga pangako at turo ng Diyos sa kanyang mga salita. And lastly, mga kapatid, sabi nga po dito, isa sa mga tatak ng tunay na alagad ng Panginoong Hesus, ginagawa ang pinapakinggan mula sa Diyos. It is not just only being a part of your life, but also doing it. It is not just a part of your life, but also doing it. Sabi nga po dito, ang nakita ko sa aking ama, ang siya ko namang sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Again, pertaining to this passage, sinasabi ng Panginoong Hesus, kung ano yung pinapakinggan mo sa mundong ito, yun yung ginagawa mo. And again, sinasabi ng Panginoong Hesus, kung ano yung nakita ko mula sa katotohanan, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kung ako ang inyong pinapakinggan, dapat ito rin yung ginagawa ninyo. Kaya lang, mali eh. Ang pinapakinggan mo, iba. Ibang tatay ang pinapakinggan mo. At iba yung ginagawa mo. Na sana mga kapatid, isa sa dapat nating patuloy na ina-exercise yung pakikinig sa salita ng Panginoon, pakikinig sa salita ng Diyos, at hindi lang sa pakikinig, ito'y dapat nating isinasagawa. Na mga kapatid, madalas tayo nakikinig sa kung saan-saan, sa kung ano-ano. Minsan pa nga, hindi ko po sinasabing mali po ang panonood ng YouTube sa mga vlogs. Pero sometimes yung lifestyle nila, ginagaya na rin natin. Why? Kasi yun yung madalas mong naririnig eh. Yun yung madalas mong pinapakinggan. Araw-araw, yun yung nakukuha mo. At yun na rin yung ginagawa mo. You are doing their lifestyle. And I have no offense to them. Merong mga mabubuting mga vloggers, merong mga Kristiyanong vloggers. Pero there are some na sana nag-iingat po tayo. Mag-ingat ka sa kung ano pinapakinggan mo, sa kung ano yung araw-araw na pinapakinggan at ginagawa mo. Isang paalala ng Panginoong Hesus mula sa mga talatang ito, ang nakita ko sa aking ama, ang siyang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Yung amang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus ay ama ng sanlibutan ito. It is the world. It is what the world offers you. Sige, go. Okay lang naman yan. Wala naman nakakapansin sa'yo. Hanggang sa to the point, kapag tinatawag ka ng magulang mo, irritable ka. Hanggang sa point na kapag ka nag-uusap kayo sa pagkainan, imbis na magkaroon kayo ng fellowship, yung cellphone, yung ka-fellowship mo. Mas attached ka pa sa taong hindi mo kilala kaysa sa taong kasama mo sa bahay. Mas attached ka pa sa World Wide Web kaysa sa salita ng Diyos. Mas totoo pa sa'yo yung binibigay ng mundong ito kaysa sa katotohanan na nagmumula kay Kristo. Again, mga kapatid, hindi po yan ang dapat na ginagawa natin mga Kristiyano. Sabi nga po on Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Again, faith comes from hearing the word of God. Ang pananampalataya, ang paniniwala ay nagmumula sa kung ano ang iyong pinakikinggan. Sino o ano ang iyong pinapakinggan.
Mabuti sana kung ang pinapakinggan mo ay pangangaral ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, kung nag-audio Bible ka lang for this past 3 months, ng tuloy-tuloy, 1.5 Biblia na ang napakinggan mo. Mga kapatid, I am no exemption sa mga bagay na to. Pwede mo pa rin gawin yung dapat mong ginagawa. Yung dapat mong gawin. Pero mga kapatid, sana hindi nawawala o hindi naaalis sa inyong sistema yung pakikinig sa salita ng Diyos. That's why mga kapatid, we are doing our part, our efforts to give you this online service. We are doing our part, mga kapatid, na magbigay ng online prayer meeting as a channel. There are some people na nagbibigay ng devotions online. Pero you should do your part, your job, to hear and to have your focus sa salita ng Diyos, sa turo ng Panginoon. Again, it is your personal decision, personal attachment, kung paano mo mararanasan ng Panginoon sa mga oras na to, sa panahon ngayon, sa panahon ng krisis. That brothers and sisters in Christ, hindi ko po sinasabing perpekto na ako na nasa inyong harapan ngayon. Ito nga rin po ay aking inaaral. Ito rin po ay aking isang bagay na pagtutuwid sa akin ng Panginoon. And habang nabubuhay tayo, pwede natin tong gawin. Again, mga kapatid ko, sa pananampalataya, itong 4 na bagay na dapat nating inaalala, dapat nating isinasapamuhay, dapat nating siniselyo sa ating puso, sa ating isipan. Itong 4 na bagay na to ay dapat nakikita sa atin. And brothers and sisters, na nakikinig ngayon o nanonood ngayon, kung ikaw hindi ka pa, o wala ka pang personal na pagkakakilanlan sa Panginoong Hesus, kung ngayon mo palang napakinggan ito at nais mong maranasan personal ang pagkakakilanlan o magkaroon ka ng personal na attachment kay Lord Jesus Christ, kindly, pwede bang sumabay ka sa panalangin na to? Kung ikaw, kapatid, wala pang personal na pananampalataya, hindi mo pa naisusuko ng personal ang buhay mo, pwede bang sumabay ka sa panalangin na to upang personal mo siyang imbitahan sa iyong buhay? Mga kapatid, maaari bang ikaw ay, kung nandyan ka sa iyong kinauupuan, ikaw ay yumuko, pumikit, at sumabay sa panalangin na to ng pagtanggap sa Panginoon? Panginoong Hesus, mga kapatid, huwag kang mahiya. Sundan mo tong panalangin na to. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo po sa akin. Panginoon, inaamin ko po na dahil sa binibigay ng sanlibutang ito, na makasalanang sanlibutang ito, ako ay napalayo sa iyo. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay nagkasala sa inyong harapan mula nung ako ay nagkaroon ng muwang. Aking mga kasalanang naisip, kasalanang nagawa, nasabi. Inaamin ko po, Panginoon, na itong kasalanang ito ang naging dahilan ng pagkawalay ko sa inyo. Panginoon,
Inaamin ko rin po na kailangan kita sa aking buhay, sa aking puso, bilang aking Panginoon at tagapagligtas mula sa kasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap po kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ako po ay nananampalataya sa inyo na ako'y inyong ililigtas sa makasalanang mundong ito. Maraming salamat po. Amen. Mga kapatid, kung ikaw ay sumunod sa panalangin na ito, I congratulate you. It is the first step ng personal na paglapit sa Panginoon. Personal na pagkakakilanlan sa Diyos. Mga kapatid, isang paalala lang, kagaya nga ng nasabi ko kanina, kailangan magkaroon ka pa ng personal na pagkakakilanlan sa katotohanan. It is how you read the Word of God every day, and you attend yung mga ganitong online prayer meeting, online services, and kapag ka nabalik na sa dati, attend ka ng church na kung saan walang ibang itinataas kundi ang Panginoong Hesukristo. At mga kapatid, kung ano man yung mga bagay na nagawa mong kasalanan, talikuran mo na ito. Dahil una sa lahat, kung ikaw ay nananampalataya na sa Panginoong Hesus, kung ikaw ay tunay ngang nag-alay ng buhay sa Panginoong Hesus, ikaw ay pinalaya na mula sa iyong mga kasalanan. Hindi ka na alipin ng iyong kasalanan at dapat araw-araw rin tinatanggap mo na ang salita ng Panginoon as part of your daily life. At makinig ka lagi ng mga turo, katuruan patungkol sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga salita. Again, mga kapatid, kapwa ko mananampalataya, it is our opportunity to show who we are in this world. Who we really are in this world. Isang paalala na dapat po nating isinasapamuhay ang mga bagay na ito, bagamat nasa sitwasyon tayong mahirap, sa sitwasyon na kagaya nito na para bang limitado ang ating mga kilos, limitado ang bawat galaw, limitado ang ating mga resources. Pero mga kapatid, it should not hinder you to show who we really are. Let us close in prayer. Lord, Heavenly Father, we thank you and we bless your name. Panginoon, tunay ngang kaibuti mo sa amin. Tunay ngang napakasarap na mapaalalahanan na kami ay iyong mga anak. Kami ay pinalaya mo mula sa makasalanang mundong ito. At kami ay dapat na mamuhay ng naaayon sa kalooban mo. Panginoon, hinihingi namin ang kapatawaran kung ano man yung mga bagay na nagawa naming hindi nakalulugod sa iyo. Sa mga pagkakataon na kinakalimutan namin na kami ay tagasunod mo. Panginoon, bilang isang tunay na alagad ng katotohanan, alagad mo, Panginoong Hesukristo, kami ay nagko-commit ng aming mga buhay sa iyo. Itinatalaga namin ito, Panginoon, sa harapan mo sa mga oras na ito. Na Lord, whatever things may bring, whatever this world may bring unto us, Lord, patuloy nga po na kung ano yung selyong nakatatak sa amin ang makita sa amin. Kung ano yung nais mo, yung kalooban mo para sa aming buhay, yung kalooban mo bilang isang mananampalataya mo, O Diyos, ang siyang makita at aming maisapamuhay, Panginoon. Lord, Heavenly Father, patuloy nga pong kami ay gabayan mo ng iyong salita. Pangunahan mo kami sa pang-araw-araw. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang mag-ingat sa aming mga kilos. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng kapuspusan
upang ibahagi ang katotohanan sa iba. Nawa Diyos, patuloy nga po na kami ay mamuhay ng naaayon sa kalooban mo. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay mga kapatid, paalala, sa mga susunod na linggo, tayo po ulit ay umattend ng ating Sunday service. At meron din po tayong mga online prayer meetings na sana atin po itong attenan. Okay po, at kung meron man po kayong mga prayer concerns, prayer request, kindly message us sa CGCC May Kawayan account. At again, may God bless you. Till next time. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. That's what we're singing out to you. Let endless praise resound every night and day, and with no tears. Nasaan ka man, naroroon ako sa kahirapan, siya rin gabay sa'yo. Sa bagyo ng buhay ay ako ang siyang aakay sa iyo. Anong mang sikwa akong karamay mo. Kahit saan panahon ng buhay mo, di magbabago pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa akin ay minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-isa sa buhay mo't walang kasama. Sa lahat ng sandali, kahit sa pikit, ako'y naroon sa iyong tabi. Kahit saang panahon ng buhay mo, di mababago pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa akin ay maaagaw. Minsan sa isip mo iniwan ka, na nag-isa sa buhay mo, walang kasama. Sa lahat ng sandali, kahit sa pilit,
natin kanina, yung sama-sama. At patuloy nating itaas ang dakilang Diyos. Tunay na kaibuti ng ating Panginoon. Amen. Isa pa tayo po'y magpapalakpak. Malaw-galaw. Sama-sama nagpupuri sa'yo. Sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kaibuti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama magsamba sa'yo. Hallelujah. 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 Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan. Awitan ka. Awitan ka. Awitan ka. Awitan. Sasayaw sa'yo, Diyos. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Sama-sama nagpupuri sa'yo. Sama-sama umawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kaibuti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama masamba sa'yo. For the last time, sama-sama nagpupuri sa'yo, Diyos. Sama-sama nagpupuri sa'yo. Sama-sama umawit sa'yo. Dakilang